So, bago tayo maglinis ng saluyot, maghiwa tayo ng mga gulay, bell pepper, para sa Chinese natin. Chinese, tapos lagyan natin ng cabbage. Chinese chicken. Tapos may carrots tayo. May white onion. Maganda ang white onion, ihalo sa Chinese recipe. Maganda siya. Saka may cauliflower, fresh na fresh. Kuha lang tayo ng konti dito kasi ito tama na. Sobrang dami. Ayan. Masarap pag maraming gulay. Ayan. Linisin natin para hugasan. Hugasan muna natin. So, mag-slice na tayo mga karosas. Healthy recipe tayo. Healthy luto. Simpleng ulam. Pero masarap. Mahilig kasi ang mga amo ko sa gulay. Pati ako. Gustong gusto ko rin. Ayan. Parang ang tahimik ng panahon dito ngayon mga karosas. Salamat sa Panginoon. Wala nang ingay. Shout out sa mga kapwa ko YouTuber, sa mga kapwa OFW. Ingat kayo lagi, huwag magpagutom. Ayan. Ayan, masarap pag maraming bell pepper. So, para malaki na ang pagkahiwa, litan natin. Ito na tayo sa carrots. May recipe na ako dito guys, i-upload ko. Abangan nyo lang. Simpleng luto pero masarap. Sunod natin ang cauliflower. Ayan, ihiwalay natin ito guys kasi i-prito natin ito. Kasi matigas. Kaya kailangan natin i-prito. Pati itong cauliflower, i-prito natin. Ang saluyot, ay naku. So, bali, mamaya pagkatapos ko magluto, ito ang trabaho ko. Ito ang buhay OFW. Gustong gusto ko rin akong umorder dito kasi na-miss ko rin ang saluyot. Ayan. Ayan, mag-umpisa na tayo. Maglinis tayo ng saluyot. Sobrang dami nito. Bali, isang box, malaking box ya. Kasi hindi lahat ng panahon mayroong saluyot dito. Bali, tempo-tempo lang. Kasi dahil sa sobrang init, sa sobrang lamig. Kaya nga, ngayon, panahon na mag-harvest sila ng saluyot. So, nag-order tayo ng isang box. Sobrang dami ito mga karosas. Iwan ko, mga 4 o 5 oras yata ko ito gagawin. Kasi ang pagtrabaho ko dito is putol-putol. Kasi minsan tawagin ako, minsan magpagawa sila ng kape. So, iwanan ko. Pag wala nang ginagawa, balikan ko siya uli. Samahan niyo ako mga karosas. Kasi itong saluyot kaya sobrang dami kong in-order. Linisin ko lahat ito, balihugasan. Tapos patuluin. Pagkatapos, spread mo yan siya sa long table. Overnight. Pagka umaga, ano na yan siya, medyo dry konti na yan. I-repack natin siya. Tapos, ilagay natin sa freezer. Para pag anytime gusto natin magluto, so, kukuha na lang tayo sa freezer. Malinis na. Kasi maganda ang saluyot pag medyo dry siya.
lutuin natin. Kahit nakatambak yan, nakalagay yan sa freezer, kahit 6 na buwan, hindi yan masisira. Kasi pag i-direct natin ng pagluto ang fresh na saluyot mga karosas, ano yan, medyo madulas ang lapot ng sabaw. So pag medyo dry siya, hindi siya madulas. Masarap siya. Ayan, kailan pa ako matapos dito? Minsan napagod ang kamay ko, parang naninigas na yung mga daliri ko. So, pahinga muna ako, tapos maya-maya kunti, balikan ko. Dahan-dahan lang pagkalinis mga karosas, hindi naman ako pinupersa ng mga amo ko. At saka paborito ko rin itong saluyot. Kasi kahit sa Pilipinas pa, hindi pa ako nagpunta dito sa Bahrain or sa Saudi, mahilig kami sa gulay, lalo na itong saluyot kasi ang dami itong health benefits. Masarap ito igisa, haluan ng manok. Yan ang kadalasan luto namin dito, manok at saka saluyot at saka may kunting sabaw siya. At saka masarap din siya ito igisa sa maraming garlic. Tapos lagyan mo ng magisa ka rin ng karne, ihalo mo, napakasarap. Mahal dito ang saluyot, siguro sa piso ito kasi nagmahal ang mga gulay dito dahil sa sitwasyon dito, mahal ang mga bilihin, lalo na sa mga gulay. Ito, bali, isang box nito, bali 700 sa piso na ito. Pero sulit naman, sobrang dami. Sobrang dami mga karosas at saka fresh na fresh talaga, bagong-bagong harvest. Ayan, tulungan nyo ako mga karosa, samahan nyo ako sa ginagawa ko. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe.